Hello po, ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo upang mapanatili ang kanilang lakas, intimasya at dignidad hanggang sa kanilang ika-70, ika-90 at higit pa. Ginugol ko ang mga dekada sa mga klinikal laboratorio ng pananaliksik at mga lecture hall at narito ako upang magbahagi ng ilang napakahalagang payo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang hindi pag-aalaga sa inyong pinakapribadong pangangailangan pagkatapos ng edad 60 ay maaaring tahimik na nakawin ang inyong sigla, paliitin ang inyong mga kalamnan, agawin ang inyong tulog at pataasin pa ang panganib ng isang nakamamatay na pagkahulog? Tila hindi ka panipaniwala, ngunit ang katotohanan ay maraming senior na kababaihan ang hindi namamalayan na pinapabilis nila ang sariling paghina sa pamamagitan lamang ng pagpapabaya sa malalim na natural at nagbibigay buhay na gawaing ito. Ang pagwawalang bahala sa inyong kalusugang sexual habang tumatanda ay hindi simpleng bagay. Ito ay mapanganib at mas seryoso ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Madalas sabihin ng lipunan sa mga matatandang kababaihan na ang mga pangangailangang iyon ay dapat nang maglaho kasabay ng edad, na normal lang na mawalan ng gana, na itigil na ang pag-aalaga at hayaan na lang ang bahaging iyon ng inyong sarili. Ngunit sa katotohanan, kapag itinigil ninyo ang pakikilahok sa malusog at natural na self-pleasure, ang inyong katawan ay nagsisimulang magbayad ng isang tahimik at masakit na halaga. At ang mga kahihinatnan ay hindi lamang sa inyong silid-tulugan. Kumakalat ito sa inyong puso, sa inyong mga buto, sa inyong utak, sa inyong enerhiya, at maging sa inyong kaligtasan mismo. Sa gabay natin ngayon, ibubunyag ko ang 7 mapanganib na bagay na maaaring mangyari kung ititigil ninyo ang masturbasyon pagkatapos ng edad 60 na suportado ng siyensya klinikal na karanasan at mga kwento mula sa mga totoong kababaihan na natutunan ng aral na ito sa mahirap na paraan. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang simple at pribadong gawain ay maaring aktwal na maprotektahan ang inyong kalayaan, palakasin ang inyong enerhiya, pangalagaan ang inyong linaw ng isip at pahabain pa ang inyong buhay. Ang ilan sa mga epektong ito ay nakakagulat. Ang isa sa mga ito na madalas na pagkakamalang bahagi lang ng pagtanda ay direktang naiugnay sa mas madalas na pagpapaospital at maagang pagkamatay sa mga senior na kababaihan. Manatili po kayo sa akin dahil ang kaalamang ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay sa inyong mga huling taon ng may lakas at kalayaan, o panunood na lang na mawala ang lahat sa bawat masakit na hakbang. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, malugod ko kayong inaanyayahan na pindutin ang button na yon at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ng iba pang mahahalagang kaalaman sa kalusugan na idinisenyo upang protektahan ang inyong lakas, sigla at kalayaan. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang mensaheng ito, i-type ang 1 sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay mayroon akong maaring pagbutihin, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin upang mas mapagsilbihan ko kayo ng maayos. 1. Pabilis na pagkawala ng lakas ng kalamnan, sarcopenia. Naaalala ko pa noong kausap ko ang isang pasyente na nagngangalang Aling Barbara. Siya ay 68 taong gulang, matalas ang isip at puno ng mga kwento. Ngunit ng oras na para tumayo mula sa kanyang silya, inabot siya ng 3 subok. Nanginginig ang kanyang mga binti, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan para sa suporta, at ang lungkot sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng hindi kayang sabihin ng kanyang bibig. Hindi niya maintindihan kung paano siya humina ng ganoon kabilis. Ang hindi napagtanto ni Aling Barbara at ng napakaraming senior na kababaihan ay ang pagpapabaya sa intimate self-care pagkatapos ng edad 60 ay maaaring tahimik na magpabilis
ng pagkawala ng kalamnan. Isang mapanirang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ang inyong mga kalamnan ay hindi lamang para sa itsura. Ito ang inyong proteksyon, inyong kalayaan, inyong puwersa sa buhay. Ngunit sa sandaling itigil ninyo ang mga gawain na nagpapasigla sa inyong mga hormone, tulad ng estrogen growth hormone at oxytocin, sinisimulan ng inyong katawan na abandonahin ang inyong muscle mass. Araw-araw, linggo-linggo ang inyong mga kalamnan ay lumiliit ng walang malinaw na babala. Hindi kayo gigising isang umaga na hindi na makalakad. Hindi mas malupit pa riyan. Ito ay isang mabagal na pagnanakaw. Isang umaga mapapansin ninyo na parang mas matarik ang hagdan. Pagkalipas ng ilang linggo, mas mabigat na ang pakiramdam ng pagbubuhat ng mga pinamili. Pagkatapos isang araw, ang isang simpleng pagkahulog ay nagiging pananatili sa ospital o mas malala pa ang simula ng katapusan. Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na pagkatapos ng edad 60, nawawalan ang mga matatanda ng halos 3% hanggang 5% ng kanilang muscle mass bawat dekada kahit na may normal na aktibidad. Ngunit kung pababayaan ninyo ang malusog na sexual stimulation, bumibilis ang pagkawala na yon. Malinaw ang mensahe ng inyong katawan, gamitin mo o mawawala ito. At kapag nawala ito, hindi lang lakas ang nawawala sa inyo. Nawawala ang inyong kakayahang kumilos, nawawala ang inyong balanse, nawawala ang inyong kalayaan. Kung walang sapat na hormonal stimulation, ang mga kalamnan sa paligid ng inyong balakang hita at gitnang katawan, ang mismong mga kalamnan na nagpapanatili sa inyong nakatayo at naglalakad ay nagsisimulang manghina. Maging ang maliliit at tila hindi mahalagang kalamnan sa inyong mga kamay at paa ay nagsisimula ring humina. Lumuluwag ang inyong hawak, umiikli ang inyong mga hakbang, nagiging delikado ang inyong balanse. At sa lahat ng ito, maaring isisi ninyo ito sa pagtanda. Hindi na pagtatanto na ang bahagi nito ay maiiwasan sana. Isipin ninyo na mawalan ng 30% ng inyong muscle mass pagsapit ng 70. Pagkatapos isipin ninyo na subukang saluhin ang sarili sa isang pagkahulog gamit ang katawan na wala ng lakas para tumugon. Ito ay hindi lamang tungkol sa hirap sa pagtayo o pag-akyat ng hagdan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang pagkahulog ang pangunahing sanhi ng pagkamatay na may kaugnayan sa pinsala sa mga taong higit sa 65. Karamihan sa mga nakamamatay na pagkahulog ay hindi nangyayari dahil sa madulas na sahig o pagiging clumsy. Nangyayari ito dahil hindi na kayang iligtas ng katawan ang sarili nito. At kapag umabot na sa kritikal na punto ang pagkawala ng kalamnan, halos imposible nang maibalik ito. Makakatulong ang physical therapy, makakatulong ang ehersisyo, ngunit ang pinakasimple at pinakanatural na proteksyon. Ang pagpapanatili ng inyong hormonal health sa pamamagitan ng intimate self-care ay napabayaan noong pinakamadali pa itong gawin. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pagkapit sa lakas na nagbibigay kahulugan kung sino kayo. Ito ay tungkol sa kakayahang bumangon mula sa inyong silya nang walang tulong maglakad patungo sa kusina at magluto ng paborito ninyong pagkain, lumabas at damhin ng lupa na matatag sa ilalim ng inyong mga paa. Hindi ang pakiramdam na ito'y sumasalubong sa inyo sa isang pagkahulog na hindi ninyo mapigilan. Ang kwento ni Aling Barbara ay hindi sana kailangang magtapos sa isang tungkod at walker. Ngunit nang maintindihan niya kung ano ang nangyayari, malaki na ang pinsala. Huwag ninyong hayaang mangyari iyon sa inyo dahil kung sa tingin ninyo ay nakakatakot ang mabilis na pagkawala ng kalamnan, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung paano tahimik na ninanakaw ng pagpapabaya sa inyong intimasya ang inyong isip at alaala. Isang tahimik na magnanakaw na mas mapanganib kaysa sa inaakala ninyo. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring magkomento ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama ko kayo.
Ngayon tumungo na tayo sa ikalawang punto. Do. Mas mataas na panganib ng pagkahulog at pagkabali ng buto. May isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan, ang matinis at nakakadurog pusong kalabog ng isang pagkahulog. Nangyari ito sa labas mismo ng aking klinika isang hapon. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Helen na katatapos lang ng kanyang appointment ang natisod sa isang maliit na baitang. Hindi ito isang malakas na pagbagsak. Hindi ito sa isang mapanganib na bangin o madulas na sahig. Isang maling hakbang lang. Ngunit ang tunog ng pagkabali ng kanyang balakang ay bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Iyon ang tunog ng isang buhay na nagbago sa isang iglap. Maraming senior na kababaihan ang nag-aakala na ang pagkahulog ay nangyayari lamang sa mga taong pabaya na hindi tumitingin sa kanilang dinaraanan. Ang katotohanan ay mas nakakatakot. Nangyayari ang pagkahulog dahil ang katawan na dati isang malakas at tapat na kasama ay wala ng lakas ng kalamnan, siksik na buto o reflexes upang protektahan ang sarili. At kapag itinigil ninyo ang pag-aalaga sa natural na kalusugan ng inyong katawan sa pamamagitan ng regular na intimate self-care, hinahayaan ninyong dahan-dahang mabulok ang sistemang pananggalang na yon mula sa loob. Kung walang palagi ang hormonal stimulation, humihina ang inyong mga kalamnan at nagiging mas marupok ang inyong mga buto, isang kondisyon na kilala bilang osteoporosis. Ngunit ang mas malala pa, nagsisimulang pumalya ang inyong neuromuscular control. Nawawala ang inyong kakayahang tumugon ng mabilis. Ang inyong mga reflexes na dati kumikilos sa isang kisap mata ay mabagal na ngayong gumagalaw. Nagpapadala ng tamang mensahe ang inyong utak, ngunit hindi na makasagot ng mabilis ang inyong katawan. Ang ilang segundong pagkaantala na yon ay sapat na para manalo ang grabidad. Brutal ang mga istatistika. Isa sa 4 na taong may edad 65 pataas ay nadudulas bawat taon at mas mataas pa ang panganib ng pagkabali sa mga kababaihan. Ang mas malala ang pagkahulog ang pangunahing sanhi ng pagkamatay dahil sa pinsala sa mga matatanda. Mabalian ang balakang pagkatapos ng St. Payat at ang tsansa ninyong mamatay sa loob ng susunod na taon ay tumataas ng hanggang 30%, 30%. Isipin ninyo iyon. Ang isang simple at tila hindi nakapipinsalang pagkahulog ay maaaring mag-umpisa ng sunod-sunod na pangyayari na hahantong sa permanenteng kapansanan isang nursing home o mas malala pa. At nagsisimula ito ng napakatahimik. Baka matisod kayo isang beses o dalawa at balewalain lang ito. Baka pakiramdam ninyo ay medyo hindi na kayo gaanong balanse kapag may inaabot sa itaas. Baka sabihin ninyo sa inyong sarili na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi ito simpleng pagtanda. Ito ay ang direkta at mapangwasak na resulta ng isang katawan na nawalan na ng kapangyarihang magprotekta. Hindi nagtapos sa isang pagkahulog ang kwento ni Aling Helen. Nanatili siya ng 3 linggo sa ospital, pagkatapos ay 6 na buwan sa isang rehabilitation center. Hindi na niya ganap na nabawi ang kanyang kalayaan, ang kanyang dignidad, ang kanyang spirito. Lahat sila ay nagdusa dahil sa isang maling hakbang na yon. Hindi sana ito kailangang mangyari. Kung sana lang ay nakilala niya ang mga banayad na senyales ng mas maaga, kung sana lang ay kumilos siya upang mapanatili ang lakas at bilis ng pagtugon na desperadong kailangan ng kanyang katawan. Nakikita ninyo ang pagkahulog ay hindi aksidente. Ito ay mga sintomas. Malakas at marahas na sintomas ng tahimik na pagkabulok na nangyayari sa loob ng katawan sa loob ng maraming taon. At habang hindi ninyo maiiwasan ang bawat pagdulas, maaari ninyong lubos na bawasan ang inyong panganib sa pamamagitan ng pagpapanatiling malakas ng inyong mga kalamnan, matalas ng inyong mga nerbiyos at buhay ng inyong mga reflexes sa pamamagitan ng mga gawi na nagpaparangal at nagpapasigla sa pinakamalalim na pangangailangan ng inyong katawan. Tanungin ang inyong sarili ilang pagkakataon ang ibinibigay ng buhay para iwasan ang isang sakuna
na hindi mo nakikita, ilang babala ang natatanggap mo bago ka salubungin ng lupa at magbago ang lahat. Dahil kung sa tingin mo ay nakakatakot ang isang balis sa buto, maghintay ka hanggang malaman mo na ang susunod na kahihinatnan ng pagpapabaya sa iyong intimate health ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa mabagal at nakakatakot na pagnanakaw sa iyong isipan mismo. 3. Paghina ng pag-iisip at pagkalimot. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Aling Margaret. Dati siyang matalas ang isip, yung tipo ng babae na natatandaan ng bawat detalye ng usapan mula 20 taon na ang nakalipas. Ngunit sa edad na 72, nagsimula siyang makalimot ng maliliit na bagay. Isang pangalan dito, isang petsa doon. Pagkatapos lumala ito. Isang araw hindi na niya mahanap ang daan pauwi mula sa palengke sa Quiapo, isang lugar na dinadayo niya sa loob ng maraming dekada. Akala ng kanyang pamilya ay normal lang itong pagtanda. Nagkamali sila. Ang nararanasan ni Aling Margaret ay cognitive decline, isang tahimik at gumagapang na magnanakaw na nagnanakaw sa mga alaala kalayaan at sa huli, sa mismong pagkakakilanlan ng mga senior. Karamihan sa mga tao ay hindi na pagtatanto kung gaano kalaki ang koneksyon ng katawan at isip. Iniisip nila na ang pagkawala ng memorya ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit iyon ay isang mapanganib na alamat. Ang katotohanan ang pagpapabaya sa intimate self-care at pagwawalang bahala sa natural na pangangailangan ng katawan ay maaring tahimik na magpabilis sa paghina ng utak. Ang malusog na sexual stimulation ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan. Pinupuno nito ang utak ng mahahalagang kemikal tulad ng dopamine, serotonin at oxytocin, mga sangkap na kritikal para sa pagpapanatili ng matalas na pag-iisip, emosyonal na katatagan at mental resilience. Kapag huminto ang stimulation na ito, para kang nagpatay ng supply ng gasolina sa isang maselang makina. Bumabagal ang daloy ng dugo sa mga kritikal na bahagi ng utak, nawawala sa balanse ang mga hormone at ang mga neural pathway na dati mabilis na kumikilos ay nagsisimulang humina. Kung wala ang mga palagiang senyales na ito, upang panatilihin silang buhay, ang memorya focus at maging ang emosyonal na regulasyon ay nagsisimulang masira. Ang nagsisimula bilang pagkalimot sa isang salita o pagkawala ng susi ay maaring mabilis na lumaki at maging kalituhan, disorientasyon at mapangwasak na pagkawala ng kaisipan. Kinukumpirma ng mga siyentipikong pag-aaral na ang mga senior na kababaihan na nagpapanatili ng ilang uri ng sexual na pagpapahayag maging ito man ay ibinabahagi o pribado ay may mas mahusay na kasanayan sa pananalita, mas malakas na executive functioning at mas mabagal na pag-unlad ng mga sakit tulad ng demensya at Alzheimer's. Hindi ito teorya, ito ay katotohanan. Kapag binaliwala o pinigilan ninyo ang pinakapangunahing pagnanasa ng inyong katawan, hindi ninyo lang binabaliwala ang mga pisikal na pangangailangan. Ginugutom ninyo ang inyong utak ng nutrisyon na desperado nitong kailangan upang manatiling buhay at alerto. Masyado ko na itong nakita ng maraming beses isang masigla at matalinong babae na unti-unting nagiging anino ng dati niyang sarili, nakakulong sa isang isipan na hindi na kayang gawin ang pinakasimpleng mga gawain. At ang trahedya ay marami dito ang sana'y maiiwasan o kahit papaano ay naantala sa pamamagitan ng simple at natural na mga gawi na nagpaparangal sa koneksyon ng katawan at utak. Napakasakit ng paghina ni Aling Margaret, hindi dahil nangyari ito sa isang gabi, kundi dahil nangyari ito ng tahimik. Nakalimutan niya ang mga pangalan, pagkatapos ay mga mukha, pagkatapos ay ang sarili niyang refleksyon. Ang panunood sa kanyang pakikibaka na makilala ang kanyang mga apo ay isa sa mga pinakamahirap na sandali sa aking karera. At hindi sana ito kailangang umabot sa ganoong kalagayan. Ang utak tulad ng anumang organ ay sumusunod sa panuntunang
Gamitin mo o mawawala ito. Pabayaan ang mga pangunahing pangangailangan ng katawan at ang isipan ang magbabayad ng halaga. Kapag hinayaan ninyong maglaho ang intimasya, kahit na pribadong intimasya, mas malaki ang panganib na mawala kaysa sa kalungkutan. Nanganganib kayong mawala ang mismong esensya ng inyong sarili. Ang mga alaala, ang mga kwento, ang pag-ibig, ang tawanan na bumubuo kung sino kayo. Hindi ninyo maaaring baliwalain ang inyong isipan. Kapag nagsimula ng magkalas-kalas ang mga koneksyon, walang simpleng paraan upang ibalik ang mga ito. Ang pag-iwas, hindi ang pagkumpuni ang inyong pinakamalaking kakampi. Dahil kung sa tingin ninyo ay nakakatakot ang mawala ng alaala, maghintay kayo hanggang sa matuklasan ninyo kung paano ninanakaw ng pagpapabaya sa inyong intimasya ang isang bagay na mas mahalaga pa, ang inyong kakayahang magpagaling, magpahinga at makahanap ng tunay na kapayapaan sa gabi. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, mangyaring magkomento ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na narito kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Mahinang kalidad ng tulog at insomnia. Minsan ay nakausap ko ang isang babae na nagngangalang Aling Eleanor, isang malakas at determinadong 70 taong gulang na ginugol ang kanyang buhay bilang isang guro na nag-alaga sa maraming henerasyon ng mga bata. Ngunit nang umupo siya sa aking opisina, ang kanyang mga mata ay walang buhay dahil sa pagod. Gabi-gabi, sabi niya sa akin, ay nakahiga siyang gising sa kama, nakatitig sa kisame, nagdarasal para sa tulog na hindi kailanman dumating. Sumasakit ang kanyang katawan, naglalakbay ang kanyang isip, at bawat gabing walang tulog ay nagnanakaw ng isa pang piraso ng kanyang kalusugan, kanyang kagalakan at kanyang pag-asa para sa hinaharap. Maraming tao ang minamaliit ang mapangwasak na epekto ng mahinang tulog. Iniisip nila na ito ay isang maliit na abala lamang, isang bagay na maaaring itaboy ng isang dagdag na tasa ng kape kinaumagahan. Ngunit para sa mga senior na kababaihan, ang magulong tulog ay hindi lamang nakakapagod. Ito ay nakamamatay. Ang tulog ay ang panahon kung kailan nagkukumpuni ang katawan, kung kailan nililinis ng utak ang mga nakalalasong dumi, kung kailan bumabagal at gumagaling ang puso. Kung wala ito, bawat sistema sa inyong katawan ay nagsisimulang gumuho. Kapag pinabayaan ninyo ang malusog na sexual stimulation, nawawala sa inyo ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng kalikasan para sa regulasyon ng tulog. Ang orgasm ay nagtitrigger ng paglabas ng mga hormone tulad ng prolactin, oxytocin at serotonin. Mga natural na pampatulog na nagre-relax sa katawan, nagpapakalma sa isip at naghahanda sa inyo para sa malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga. Kung wala ang regular na paglabas na ito, nananatiling tensyonado ang katawan at hindi mapakali ang isip. Nakukulong kayo sa isang masamang siklo. Habang mas pagod kayo, mas lalong nagiging mahirap makatulog. At ang mahinang tulog ay hindi isang simpleng abala. Pinapataas nito ang inyong panganib sa atake sa puso, stroke, diabetes, depression, mahinang immune system, at maging sa ilang uri ng cancer. Pinapaliit nito ang mga memory center ng inyong utak, pinapabilis ang cognitive decline, at pinapahina ang inyong mga kalamnan at buto. Bawat oras ang nawawalang tulog ay isa pang bitak sa pundasyon ng inyong kalusugan. Pinanood ko si Aling Eleanor na nagpupumilit sa kanyang mga araw. Lumala ang kanyang balanse, pumalya ang kanyang memorya, nagsimulang manginig ang kanyang dating matatag na mga kamay. Napansin ng mga kaibigan na naging mainitin ang kanyang ulo, malayo ang loob, halos isang anino na lang ng masiglang babae na dati niyang pagkatao. Tumaas ang kanyang presyon, sumirit ang kanyang blood sugar. Nagdagdag ng mas maraming gamot ang kanyang doktor sa kanyang listahan, ngunit wala sa mga ito ang tumugon sa tunay na ugat ng problema, ang tahimik na pagbagsak ng kanyang natural na sleep rhythms. May isang bagay na lubhang malupit sa paghiga
Nang gising gabi-gabi na nararamdaman mong unti-unting nasisira ang iyong katawan habang wala kang magawa para pigilan ito. Ang insomnia ay hindi lamang tungkol sa pagkapagod. Tinatanggal nito ang inyong dignidad, ang inyong enerhiya, ang inyong kakayahang mamuhay ng lubos. Iniiwan kayong vulnerable sa pagkahulog impeksyon aksidente at sa mabagal at nakakabigatang bigat ng depresyon. At ang trahedya ay isa sa mga pinakasimple at pinakanatural na paraan upang protektahan ang inyong tulog, ang pag-aalaga sa pangangailangan ng inyong katawan para sa pagpapalaya at koneksyon, ay natabunan sa ilalim ng kahihiyan, maling impormasyon at maling paniniwala na ang mga ganitong pangangailangan ay nawawala kasabay ng edad. Hindi po nawawala. Ang pangangailangan ng inyong katawan para sa intimasya, haplos at pagre-relax ay nananatili gaano man karami ang kandila sa inyong birthday cake. Kung kayo ay palingalinga sa gabi, kung gumigising kayo na mas pagod pa kaysa noong kayo'y matulog, kung natatakot na kayo sa dilim, sa halip na salubungin ito, alamin ninyo ito, hindi ito bahagi lamang ng pagtanda. Ito ay isang babala. At ang pagwawalang bahala rito ay maaaring humantong sa isang mabilis at hindi na maibabalik na paghina sa inyong kalusugan at kalayaan. Ang tulog ay hindi opsyonal. Ito ay kaligtasan. At ang pag-aalaga sa inyong natural at intimate na ritmo ay isa sa pinakamakapangyarihang regalo na maibibigay ninyo sa inyong katawan upang mabawi ang kapayapaan at pagpapanumbalik na desperado nitong hinahangad. Dahil kung sa tingin ninyo ay mapanganib, ang mawalan ng tulog maghintay kayo hanggang malaman ninyo kung paano kayo ubusin ng emosyonal na pagkagutom mula sa loob na nagiiwan ng isang walang lamang shell ng masiglang espiritu na dati ninyong taglay. MIB, mas mataas na panganib ng depression at kalungkutan. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na umupo si Ginang Reyes sa aking harapan na may namumuong luha sa kanyang pagod na mga mata. Siya ay 74 taong gulang byuda na ng halos isang dekada at ginugol ang karamihan ng kanyang mga araw na mag-isa sa isang maliit na bahay na puno ng mga larawan ng mga taong hindi na dumadalaw. Pakiramdam ko po ay invisible ako. Bulong niya habang magkahawak ang kanyang mga kamay na para bang pinipigilan ng sarili na magkawatak-watak. Ang nararanasan niya ay hindi lamang kalungkutan. Ito ay isang malalim at nakakaubos na kalungkutan, yung tipo na kumakain sa kaluluwa ng tahimik. At sa likod nito ay isang napabayaang katotohanan na iilan lang ang naglalakas loob na pag-usapan ang mapangwasak na epekto ng emosyonal at pisikal na pagkagutom habang tayo ay tumatanda. Ang kalungkutan ay hindi lamang isang hindi komportableng pakiramdam. Ito ay isang biolohikal na babala, kasing apura at kasing delikado ng sakit o gutom. Kapag ipinagkait ninyo sa inyong sarili ang koneksyon kahit sa pinakapribadong anyo nito, itinuturing ito ng inyong utak at katawan bilang isang banta sa buhay. Tumatas ang mga antas ng cortisol, sumisiklab ang pamamaga, bumabagsak ang immune function. Tumaas ng husto ang panganib ng sakit sa puso, stroke, dementia at maging ng maagang pagkamatay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang talamak na kalungkutan ay nagpapataas ng inyong panganib ng maagang pagkamatay ng hanggang 45%. Isang istatistika na mas nakamamatay kaysa sa obesity o malakas na paninigarilyo. Ang regular at malusog na sexual na pagpapahayag, kabilang ang pribadong self-pleasure, ay isa sa pinakamakapangyarihang panlunas sa kalungkutan. Pinasisigla nito ang paglabas ng oxytocin na madalas tawaging bonding hormone na lumilikha ng pakiramdam ng pagiging malapit, pagmamahal at emosyonal na init. Pinapaalalahanan nito ang inyong katawan at isip na kayo ay konektado pa rin. Buhay pa rin, karapat-dapat pa ring mahalin at haplusin. Kung wala ito, lumalamig ang puso, tila mas malayo ang mundo, at ang mga araw
ay nagiging magkakatulad ng walang saya, walang kahulugan, walang pag-asa. Masyado na akong maraming nakitang senior na kababaihan na nawala sa anino dahil naniniwala silang may expiration date ang kanilang pangangailangan para sa intimasya. Lumayo sila hindi lang sa iba, kundi sa kanilang sarili. Kinumbinsi nila ang kanilang sarili na ang paghahangad ng haplos ng pagmamahal ng pisikal na ginhawa ay isang bagay na kahiya-hiya, isang bagay na dapat ibaon at kalimutan. Ngunit ang puso ng tao ay hindi kailanman tumitigil sa pangangailangan ng koneksyon. At kapag binaliwala ang pangangailangang iyon, ito'y nagiging kapaitan kawalan ng pag-asa at nakakabigatang kalungkutan. Hindi may sakit si Ginang Reyes noong una siyang nagsimulang manatili sa kama buong araw. Hindi siya baldado noong huminto siya sa pagdalo sa mga pagpupulong sa simbahan. Siya ay malungkot. At sa paglipas ng panahon, ang kalungkutan na iyon ay naging depression ni Nakaw, ang kanyang enerhiya, ang kanyang kagustuhang kumilos, ang kanyang kakayahang lumaban sa mabagal na pagkabulok. Naging bilanggo siya sa loob ng sarili niyang tahanan na kulong ng mga pader na siya mismo ang nagtayo nang hindi man lang namamalayan. Ito ang malupit na katotohanan na walang nag-uusap. Ang pagpapabaya sa inyong intimate needs ay hindi lang nagdudulot ng kalungkutan. Ginagawa kayong vulnerable. Vulnerable sa depression sa kawalan ng pag-asa sa mabagal at tahimik na pagkamatay ng espiritu. Hindi kahinaan ang magnais ng koneksyon. Hindi kahiya-hiya ang maghangad ng haplos. Ito ang pinakanatural at mahalagang bahagi ng pagiging tao. At ang pagpapanatili sa bahaging iyon ng inyong sarili ay mahalaga upang manatiling buhay sa isip at damdamin. Kung nakikita ninyo ang inyong sarili na lumalayo, kung nararamdaman ninyo ang mga pader ng kalungkutan na nagsasara sa inyo, alamin ninyo na may paraan para makalabas. Ang pag-aalaga sa pangangailangan ng inyong katawan para sa koneksyon, kahit na sa pribado, kahit na sa maliliit at simpleng paraan, ay maaring muling itayo ang mga tulay patungo sa inyong sarili sa kagalakan sa buhay. Dahil kung sa tingin ninyo ay mapangwasak ang kalungkutan, maghintay lang kayo hanggang sa matuklasan ninyo kung paano tahimik na sinisira ng pagpapabaya sa inyong intimate needs ang inyong puso. Hindi sa metaporikal na paraan, kundi pisikal na nagdadala sa inyo diretso sa mga nakatagong panganib ng sakit sa puso. X. Mas mataas na panganib sa mga problema sa puso. Lagi kong maaalala si Ginang Cruz. Siya ay may 28 taong gulang noong una siyang nagpatingin sa akin, isang mapagmahal na lola na nagpalaki ng 3 anak at nagpatakbo ng isang maliit na negosyo. Ngunit habang nakaupo sa aking harapan, umamin siya ng isang bagay na yumanig sa kanya. Sa kabila ng kanyang buong buhay, sa kabila ng lahat ng kanyang lakas, pakiramdam niya ay humihina siya araw-araw, kinakapos sa hininga, kumakabog ang dibdib, pagod na napakalalim na parang kumunoy, hanggang sa makumpirma ng mga pagsusuri ang malubhang sakit sa puso at mga ugat na doon lamang niya naramdaman ang bigat ng kanyang kondisyon. Ang pinakagulat sa kanya ay nang malaman niyang isa sa mga tahimik na nag-ambag sa kanyang problema sa puso ay isang bagay na matagal na niyang binaliwala, ang sarili niyang intimate health. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman maiisip na iugnay ang kalusugang sexual sa kalusugan ng puso. Ngunit para sa mga kababaihan, ang katotohanan ay kasing nakababahala at kasing hindi maikakaila. Ang malusog na sexual stimulation ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng sirkulasyon, pag-regulate ng presyo ng dugo, pagpapanatiling nababaluktot ng mga ugat, at pag-iwas sa mapanganib na pagbuo ng plaque. Sa tuwing nakakaranas ang katawan ng natural at malusog na pagpapalaya, nagtitrigger ito ng isang simponya ng mga biolohikal na tugon na nagpoprotekta sa puso at vascular system. Kapag napabayaan ang natural na siklong yon, lalo na pagkatapos ng 6 ang mga kahihinatnan, ay nagsisimulang magpatong-patong
ng tahimik mapanganib at permanente. Tumitigas ang mga daluyan ng dugo, tumataas ang presyo ng dugo, sumisirit ang mga inflammatory marker. Ang puso na dati matatag ay nabibigatan ng tahimik na stress na hindi nito kayang labanan. Kung wala ang mga hormonal boosts na nagmumula sa regular at malusog na intimasiya, kabilang ang self-pleasure, ang cardiovascular system ay nagsisimulang masira ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan. Laging iniisip ni Ginang Cruz na ang pagbagal ay bahagi lamang ng pagtanda. Hindi niya napagtanto na sa pagwawalang bahala sa isang pangunahing pangangailangan para sa haplos para sa koneksyon, kahit na sa pribado, ay ginugutom niya ang kanyang puso ng isa sa pinakamahalagang depensa nito. Sa oras na nagsimula siyang makaranas ng mga sintomas, malalim na ang pinsala na katago sa likod ng mga tao ng pagtanggi at kultural na katahimikan tungkol sa mga pangangailangan ng tumatandang babae. Ang sakit sa puso at mga ugat, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga kababaihan. Mas marami itong kinikitil na buhay kaysa sa lahat ng uri ng cancer na pinagsama-sama. At ang nakakatakot na bahagi ay madalas itong umuunlad nang walang isang malinaw na babala hanggang sa huli na ang lahat isang atake sa puso, isang stroke, isang biglaang pagbagsak na walang nakakakita. Isang sandali ay ayos ka lang at sa susunod, tinatraidor ka ng iyong katawan sa pinakamalupit na paraan. Hindi kahinaan ang aminin ang patuloy na pangangailangan ng katawan para sa intimasya at stimulation. Ito ay kaligtasan. Ang malusog na sexual na pagpapahayag ay nakakatulong na mapanatiling dumadaloy ang dugo, binabawasan ang mga stress hormone, pinapabuti ang tulog, at pinapanatili ang balanse ng hormone. Lahat ng ito ay direktang nagpapatibay sa puso laban sa sakit. Ang pagpapabaya sa mahalagang bahaging ito ng inyong kalusugan ay tulad ng pagpayag na kumalat ang maliliit na bitak sa isang dam nang hindi ito kinukumpuni hanggang sa isang araw ay bigla na lang itong sumabog sa ilalim ng presyon. Laban ng husto si Ginang Cruz pagkatapos ng kanyang diagnosis. Binago niya ang kanyang dieta, regular na nag-ehersisyo at dahan-dahang sinikap na ayusin ang pinsala. Ngunit madalas niyang sabihin sa akin, "Dok, sana may nagsabi sa akin ng mas maaga. Hindi ko sana hahayaang maglaho ang sarili ko ng ganoon." Ang kanyang kwento ay isang malakas na paalala na ang mga desisyon na ginagawa ninyo ngayon, kahit sa pinakatahimik at pinakapersonal na sulok ng inyong buhay, ay malakas na umaalingaw-ngaw sa inyong hinaharap. Ang inyong puso ay hindi basta-basta. Kailangan nito ng proteksyon, atensyon at kahit intimasiya. Ang pagwawalang bahala sa katotohanan ito ay hindi ito binubura. Tinitiyak lamang nito na isang araw ay magbabayad kayo ng halaga na mas malaki kaysa sa kahihiyan. Maaari ninyong bayaran ito ng inyong buhay dahil kung sa tingin ninyo ay ang sakit sa puso na ang pinakamatinding kahihinatnan, maghintay kayo hanggang malaman ninyo kung paano ninanakaw ng pagpapabaya sa inyong intimate needs ang isang bagay na mas mahalaga pa, ang mismong pakiramdam ninyo ng pagkakakilanlan ang inyong kumpiyansa at ang pakiramdam na tunay na buhay. 7. Pagkawala ng kumpiyansa at pagkakakilanlan sa sariling sexualidad. Hinding-hindi ko malilimutan ang kwento ni Aling Grace, isang marangal at masiglang babae sa kanyang unang bahagi ng 70s. Namuhay siya ng lubos bumuo ng pamilya, naglingkod sa kanyang komunidad, at dinala ang sarili ng may tahimik na dignidad na nagmumula lamang sa mga dekada ng pagtitiyaga. Ngunit nang umupo siya sa aking harapan, isang hapon may bigat sa kanyang postura na hindi ko maaaring baliwalain. Lumapit siya, hininaan ang kanyang boses at sinabi ang isang bagay na dumurog sa aking puso. Hindi ko napuramdam na isa akong babae. Ang ipinapahayag ni Aling Grace ay hindi lamang tungkol sa intimasiya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim ang pagguho ng pagpapahalaga sa sarili, ang pagkupas ng pagkakakilanlan, ang pagkaubos ng isang espiritu
na dati matapang at buhay. At nakalulungkot ang kanyang karanasan ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pagpapabaya sa inyong intimate needs habang tumatanda ay hindi lamang nagpapahina sa inyong katawan. Inaatake nito ang mismong pakiramdam ninyo kung sino kayo. Ang kumpiyansa sa sariling sexualidad ay hindi tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa panloob na paniniwala na kayo ay masigla pa rin, may kakayahan pa ring magbigay at tumanggap ng pagmamahal, karapat-dapat pa rin sa koneksyon at kasiyahan. Kapag nalanta ang paniniwalang iyon, nakakahawa ito sa bawat aspeto ng inyong buhay. Nagiging mas mahirap magsalita, mas mahirap makisalamuha sa iba, mas mahirap ipagmalaki ang inyong katawan, ang inyong boses, ang inyong mismong pagkatao. Kapag ang mga matatandang kababaihan ay huminto sa anumang uri ng intimate self-care dahil man sa takot, kahihiyan o maling impormasyon, hindi nila namamalayan na nagpapadala sila ng isang mapanganib na mensahe sa kanilang sarili na hindi na sila karapat-dapat sa kasiyahan sa haplos sa pagtingin bilang isang buong tao. Sa paglipas ng panahon, tumatagos ang mensaheng yon, binabago ang paraan ng kanilang paglakad, pagsasalita at pagtingin sa mundo. Nagsisimula silang umiwas sa buhay mismo. Sinabi sa akin ni Aling Grace na huminto na siyang tumingin sa salamin. Huminto na siyang magayos para sa mga hapunan kasama ang mga kaibigan. Umatras siya sa mga dating libangan na minahal niya hindi dahil sa wala siyang pisikal na kakayahan, kundi dahil hindi na siya naniniwala na kabilang siya sa mga lugar na puno ng tawanan, koneksyon at buhay. Naging anino siya ng kanyang sarili. Buhay ngunit hindi tunay na nabubuhay. Ang malungkot na katotohanan ay kapag nawala na ang kumpiyansa sa sariling sexualidad, napakahirap itong muling buuin. Hindi ito simpleng pagbuhay muli ng pagnanasa. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang pakiramdam ng sarili na tila wasak. Nangangailangan ito ng tapang pasensya at pag-unawa na ang inyong halaga ay hindi kailanman nakatali sa inyong edad o pisikal na kakayahan. Ito ay laging nakatali sa inyong kahandaang yakapin ang buhay ng lubos kabilang ang mga pinaka-intimate at pribadong bahagi ng inyong sarili. Ang pagkakakilalang sexual ay hindi binubura ng mga kulubot o puting buhok. Pinapanatili itong buhay sa pamamagitan ng pagkilala, pagtanggap at pag-aaruga. Kapag pinahintulutan ninyo ang inyong sarili ng dignidad ng kasiyahan, ng koneksyon, kahit sa mga pribadong paraan, pinapatibay ninyo ang katotohanan na narito pa rin kayo, karapat-dapat pa rin at masigla pa rin nabubuhay. Ang pagwawalang bahala sa pangangailangang inilalang iyon ay hindi ito pinapawi. Ibinabaon lamang nito kasama ang mga bahagi ng inyong espiritu na nagbibigay halaga sa buhay. Sa huli ay natagpuan ni Aling Grace ang daan pabalik dahan-dahan sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, sa pamamagitan ng muling pag-angkin ng mga sandali ng paggalang sa sarili at kagalakan. Muli niyang binuo ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit madalas niyang sabihin na sana ay hindi niya hinayaang lumayo ito. Nang ganoon kalayo, hindi kailanman pinahintulutang gumapang ang katahimikan ng ganoon kalalim sa kanyang puso. Ang pagkawala ng inyong kumpiyansa sa sariling sexualidad ay hindi lamang tungkol sa pagsuko sa isang bahagi ng buhay. Ito ay tungkol sa pagsuko ng inyong koneksyon sa sigla sa pag-asa sa inyong sarili. At habang mas matagal kayong naghihintay, mas nagiging mahirap ang pag-akyat pabalik. Dahil kung sa tingin ninyo ay nakakadurog ng puso ang mawala ng pagkakakilanlan, maghintay kayo hanggang malaman ninyo kung paano ang kabiguang kumilos ngayon ay maaaring magdulot sa inyo hindi lamang ng inyong lakas puso o isip, kundi ng mismong kakayahan ninyong mamuhay ng malaya at may kalayaan sa mga darating na taon. Konklusyon, ang pagpili ay nasa inyo pa rin. Sa ngayon nakita na ninyo ang mga nakatagong panganib na inilatag ang mabagal at tahimik na paraan kung paano maaaring magsimulang
Magkawatak-watak ang inyong katawan at espiritu kung babaliwalain ninyo ang isa sa pinakanatural at mahalagang bahagi ng pagiging tao. Mabilis na pagkawala ng kalamnan, mapanganib na pagkahulog, kumukupas na alaala, mga gabing walang tulog, matinding kalungkutan, isang bumibigay na puso, isang naglalahong pakiramdam ng sarili. Hindi ito mga malalayong banta na dapat ipag-alala ng iba. Ito ay mga totoo at agarang panganib na maaaring tahimik na nag-uugat sa loob ninyo ngayon nang hindi ninyo man lang namamalayan. Napakaraming senior na kababaihan ang naniniwala na ang intimasya haplos at pag-aalaga sa sarili ay para lamang sa mga bata na ang mga pangangailangang ito ay dapat nang malanta kasabay ng edad. Ngunit ang katotohanan ay hindi maaring maging mas iba pa. Ang inyong katawan ay naghahangad pa rin ng koneksyon ng inyong isip, ay nangangailangan pa rin ng stimulation, ang inyong espiritu ay nananabik pa rin sa pagpapatunay na narito kayo, buhay kayo, masigla pa rin kayo. Ang pagpapabaya sa inyong intimate needs ay hindi lamang isang emosyonal na kawalan. Ito ay isang pisikal-kognitibo at maging eksistensyal na panganib na maaaring sirain ang mismong pundasyon ng inyong kalusugan at kaligayahan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pananatiling matatag sa paglipas ng mga taon o dahan-dahang pagbagsak sa kahinaan at kawalan ng pag-asa. Ang magandang balita ay mayroon pa rin kayong pagpipilian, isang simple at pribadong pagpipilian. Maaari ninyong parangalan ang mga pangangailangan ng inyong katawan, anuman ang inyong edad. Maaari ninyong bawiin ang inyong lakas, ang kalusugan ng inyong puso, ang linaw ng inyong isip, ang inyong emosyonal na katatagan, at ang inyong pakiramdam ng sarili sa pamamagitan ng pagtanggi na hayaang alisin ng kahihiyan o takot ang nagpapabuhay sa inyo ng lubos. Hindi ito nangangailangan ng kabayanihang pagsisikap. Hindi ito nangangailangan ng pahintulot ng sinuman. Nangangailangan lamang ito ng isang desisyon na alagaan ang inyong sarili ng buo na pabusugin ang bawat bahagi ninyo kabilang ang mga bahaging madalas ipinapayo ng lipunan na kalimutan na. Hindi kayo isang relikya, hindi kayo invisible, kayo ay isang buhay humihinga at makapangyarihang kaluluwa na may katawan na karapat-dapat pa rin sa atensyon, pagmamahal at pangangalaga. Ang orasan ay tumatakbo, ngunit hindi pa huli ang lahat. Maaari ninyo pa ring protektahan ang inyong mga kalamnan, patalasin ang inyong isip, at pangalagaan ng inyong puso. Maaari pa rin kayong matulog ng mahimbing tumawa, ng malaya at mahalin muli ang inyong buhay, simula sa simpleng pagkilos ng muling pagkonekta sa inyong pinakanatural na mga instinct. Ang inyong hinaharap ay hindi kailangang maging isang kwento ng paghina. Maaari itong maging isang kwento ng katatagan, ng dignidad, ng kagalakan. Ang pagpili ay nasa inyo. At ngayon ang perpektong araw para magsimula. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Isang mahalagang aral sa buhay na natututunan ko sa aking maraming taon sa medisina ay ito, ang inyong kalusugan at kaligayahan sa inyong mga huling taon ay hindi lamang isang bagay ng pagkakataon, kundi isang direktang salamin ng mga desisyon na ginagawa ninyo upang parangalan ang bawat aspeto ng inyong kapakanan, kabilang ang mga pinakapribado at personal. Huwag hayaang diktahan ng mga makalumang paniniwala o walang basehang kahihiyan ang kalidad ng inyong buhay. Nasa inyo ang kapangyarihang alagaan ang inyong sigla. Ngayon nais kong marinig ang inyong panig. Maglaan ng sandali upang magnilay at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo mula sa talakayang ito na plano ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na 1. Kung hindi naman po, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki po ang halaga ng inyong feedback sa amin.
Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang sa impormasyong ito at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming nilalaman na tulad nito na idinisenyo upang protektahan ang inyong lakas sigla at kalayaan. Maraming salamat sa panonood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.